Ay, no. Ready for basketball. Eh, grabe Hindi siya pagod. Talagang inano niya na tinupad niya yung promise niya na maglalaro siya. Lalaro. Naka-uniform no? 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 Boss Fidel, Boss Paul, Boss Vandy, mga cameraman namin. Ayan. Yes. Oy, happy birthday! Hindi pa tayo papaalam pero batiin natin bago natin. Kasi ano tayo ngayon, mabilisan, maiksi lang ating time. Happy birthday kahapon kay Bong Mangawang, isa rin sa ating mga cameraman. At saka kay Boss Alex Manlangit. Ngayon ba yung birthday? Advance, happy birthday! Bukas, wala pa akong naaamoy. Napansit kahit na Acapulco man lang yan. Pwede na yan. Talo-talo na yan. Ano yun? Ha? Hindi mo alam. Sarap no, Acapulco. Perry Arsenas. Ngayon naman, si Perry. Si Lightning Lightning Man. Oh, by the way, 30 minutes na tayo. Okay, let's go. Okay, so mga kaibigan, mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-26 ng Nobyembre, taong 2014. Simula po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa feed na landas. Kaya't samahan niyo po kami sa susunod na 1 oras dito sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po si Dennis Principe. Siyempre, sa amin kayong nasusunod sa mga balita. Dahil alam namin na kahit sa dyaryo, ito yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Siozon. At bago natin mapanood si Manny Pacquiao kung paano shumute, ito muna yung paboritong PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Isang football expert ng bansa naniniwalang malalampasan ng Philippine Azkals ang hamong isasalubong ng host Vietnam sa group stage ng AFF Suzuki Cup. Kampo ni Pinoy Boxer of the Decade Manny Pacquiao. Hindi pa nagdedesisyon kung mananatili sa 147-pound weight class. Two-time PBA MVP Willie Miller at expansion team na Blackwater Elite. Hindi nagkasundo sa negosasyon. Stephen Curry-led Golden State Warriors. Nagsalansan ng 6 na magkakadikit na panalo sa regular season ng National Basketball Association o NBA. At Barcelona star forward Lionel Messi nagrehistro ng bagong all-time scoring record sa Champions League. Yan ang mga headlines pa lamang detalye mga nag-umusok na sports balita narito na sa football. Malaki ang paniniwala ng isang football expert ng bansa na malalampasan ng Philippine Azkals ang hamong isasalubong ng host Vietnam sa group stage ng AFF Suzuki Cup. Ito'y dahil na rin sa impresibong performance ng Thomas Dooley mentored team sa kanilang unang 2 asignatura sa Group A kung saan umani sila ng back-to-back victories kontra Lao at Indonesia. Ang kabuang detalye ay hatid ni Ms. Arian Malyari. Isa si Philippine Football Federation Assistant Technical Director for Luzon, Bert Honasan, sa mga humanga sa impresibong showing ng Philippine Azkals sa group stage ng AFF Suzuki Cup. Matapos na umani ng 4-1 victory kontra Laos sa opener noong Sabado, binlangko naman ng Philippine 11 ang Indonesia 4-0 kagabi upang makakuha sila ng pwesto sa semifinal round. Iba yung laro nakakatawa nakakagulat. Ang laro nila kahapon, after they were leading na mga 2-0 palang, kalmado sila Tiwala rin si Honasan na malalampasan ng mga Pinoy booters ang hamong isasalubong ng host Vietnam sa Biyernes tungo sa pagkopo ng top host sa Group A. Indonesia and Vietnam group. Indonesia, tinalo natin 4-0. So, basing on that, medyo if the team plays consistently, I think ang mangyayari ka na riyan is, hopefully, hindi tayo matatalo. Kauna-unahang titulo ang inaasinta ng Philippine Azkals sa pinaka-prestihiyosong football competition sa Timog Silangang Asya. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing, hindi pa nagdedesisyon si Manny Pacquiao kung mananatili siya sa welterweight division. Ito'y matapos na dominahin niya si American challenger Chris Algieri sa catchweight 144 pounds.
Narito ang report ni Snow Badwa. Dapat pag-aralang mabuti ni Manny Pacquiao ang plano para sa kanyang susunod na laban. Ito'y kasunod ng patuloy na pananahimik ni Floyd Mayweather Jr. 3 araw matapos na hamunin siya ng duelo ni Pacquiao. Ayon kay Spin.ph columnist Atty. Ed Tolentino, kinakailangang malaman agad ng Top Rank Promotions kung may tsansang matuloy ang Mayweather fight para makapagdesisyon na si Pacquiao kung mananatili pa ito sa 147-pound weight class. Ang gusto ni promoter Bob Arum ay maisayos na kung ano baga ang sitwasyon dito kay Floyd Mayweather Jr. Kasi kailangan ang pagpunta sa walkout lumalabas ngayon ay contingency plan ni Manny Pacquiao. Kung talagang makikita niyang malabo ang negosasyon kay Mayweather Jr., ay kinakailangan ayusin na yung 140 kasi tumatakbo ang oras. Sa panig naman ni Sports Radio boxing commentator Renato Lirio, sa 140 pounds dapat lumaban si Pacquiao dahil dito umano lumalabas ang tunay na bangi sa ibabaw ng ring ng 35-year-old Sarangani Fighting Pride. Marami rin siya sa 114 na nakahilera pa. Now, another possibility, aside from Danny Garcia, is another Garcia, Miggy Garcia. Tao rin yun ni Babarum, basal din ni Babarum. We should not discount the possibility of Terence Crawford, the WBO lightweight champion, going up at 140. Kanya, nandun ang mga marquee fights sa 140. Muling nabuhay ang panawagan ng milyong-milyong fight fans na sana'y maisakatuparan na ang Titanic clash ni Pacquiao at Mayweather matapos naturuan ng boxing lesson ng Pinoy champion si American challenger Chris Algieri noong linggo. Para sa PTV Sports, Snow Badwa, Telebisyon ng Bayan. Sa kaugnay na ulat, naniniwala naman si legendary ring announcer Michael Buffer na hindi pa rin kumukupas ang hatak sa mga fans ni Manny Pacquiao. Sa katunayan, maging ang 70-year-old Philadelphia, Pennsylvania native ay humanga rin sa ring dominance ay pinamala si Pacquiao sa laban kontra American rival Chris Algieri. Nagbabalik si Snow Badwa. Tunay na humanga sa pinakahuling ring exploits ni Manny Pacquiao si legendary ring announcer Michael Buffer. Ito'y dahil nakita umano niya kung paano nanumbalik ang apoy sa mga mata ng Pinoy champion sa title defense kontra American challenger Chris Algieri noong linggo. You know, the thing that makes Pacquiao a great fighter is, as I've said in other interviews, the fact that he can handle a loss and he has that will to win, that come back and be prove that he's a great champion. It's a matter of just having that desire to be the best. Fighters lose. Muhammad Ali lost fights. Naniniwala rin si Buffer na isa pa rin si Pacquiao sa mga biggest boxing draws ngayon, bagay na nakita ng dumagsa ang mga fight fans sa Cotai Arena sa Macau, China noong fight day. Well, it's a good thing for boxing, no doubt about that. I mean, like I say, in 2012, he lost twice. A lot of fighters would just mentally, their tent would fold. But Pacquiao just said, let me have a rematch with Bradley. He won his title back, and he's shown that he's a star with star power and the will to win. Ang 70-year-old na si Buffer ay nakilala ng husto sa kanyang tanyag na catchphrase na Let's get ready to rumble! Para sa PTV Sports, Snow Badwa, Telebisyon ng Bayan. Samantala, hindi naman nagpahuli sa pagbibigay ng parangal kay Manny Pacquiao ang Philippine Basketball Association o PBA. May report si Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Isang simpleng seremonya ang inihanda ng Philippine Basketball Association o PBA ngayong gabi para sa latest ring heroics ni Manny Pacquiao. Ayon kay PBA Media Bureau Chief Willie Marshall, marapat lamang nabigyang pugay ang pinakahuling tagumpay sa ibabaw ng ring ni Pacquiao na nagsisilbi rin bilang player-coach ng expansion team na Kia Sorrento. Noong linggo ay 6 na beses na napabagsak ni Pacquiao si American challenger Chris Algieri tungo sa pag-ani ng lopsided unanimous decision victory. Dahil kasi nga nanalo naman siya tapos head coach pa natin, di ba? Playing coach. Di ba? So, ganun lang. Samantala, nagpahayag naman ng suporta sa patuloy na paglalaro ng basketball ni Pacquiao si former world heavyweight champion Roy Jones Jr. Basketball keeps you in shape.
keeps your mind working. I mean, it's such a good sport, especially if you play in front of an audience. Binaliwala rin ni Jones ang pangamba ng ilang eksperto na maaaring malagay di umano sa peligro ang boxing career ni Pacquiao sa paglalaro ng basketball. Anything can have danger. Danger is everywhere we go. Once we wake up that morning, we in danger. From that point till we go back to sleep that night, we danger that and then throughout the night sleeping too. So danger is everywhere. Sa katunayan, ilang pick-up games ang pinaplanong isagawa dito sa bansa ni na Jones at Pacquiao. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa PBA pa rin, tiwala ang coaching staff ng Reynolds Shine Elasto Painters na mapampas sa kamay nila ang isa sa dalawang outright semifinals berth sa PBA Philippine Cup. Ito'y matapos na okupin nila ang solo third spot sa standings sa pamamagitan ng pag-ani ng 95-93 nail-biting win kontra NLEX Road Warriors kagabi. Narito ang aking report. Malaki ang paniniwala ni Reynolds Shine head coach Yeng Giao na makukuha nila ang isa sa dalawang outright semifinal slot ng ongoing PBA Philippine Cup. Ayon kay Giao, hindi biro ang mga nakuha nilang panalo dahil karamihan sa kanyang mga key players ay may iniindang mga injuries. That was exactly what was happening at that point. Sabi ko, makadikit lang. If we can make some big shots, makadikit lang, and then we can take this into an endgame situation, our experience can help us. Isa sa mga impresibong panalo na naitala nito ay ang laro kontra NLEX Road Warriors kung saan nagbuhos ng 8-0 run ang E-Painters sa huling 37 seconds ng laro tungo sa isang 95-93 victory Martes ng gabi sa Araneta Coliseum. We have already, kumbaga, accepted, no? Yung, it has to be an acceptance of the fact na sa isang season, sa isang conference, you will not always play with a full, with a full lineup, no? And you have to factor that into your system, into your training, and most of all, into your mentality, no? Naitala na ng Reynolds Shine ang ika-6 na panalo sa 8 laro upang okupahin ang solo third spot sa team standings. Kampo may 7-1 record ang Alaska Aces at San Miguel Beer upang magsosyo sa liderato. Samantala mabigat ang huling 3 laro ng Reynolds Shine dahil makakasagupan nito ang mga tournament favorites na Pure Food Star, Alaska Aces at Barangay Ginebra San Miguel. Naudot naman ang dapat sana'y pagbabalik sa PBA hardcourt ni two-time league MVP Willie Miller. Ito'y matapos sa pumalya ang negosasyon para sa dapat sana'y pagsusuot niya ng Blackwater Elite jersey. Para sa detalye, nagbabalik si Ms. Arian Malyares. Hindi natuloy ang dapat sana'y pagbabalik sa PBA ni two-time league MVP Willie Miller. Ito'y matapos na hindi magkasundo sa negosasyon ang handler ni Miller at ang expansion team na Blackwater Elite. Medyo hindi lang nagkasundo. Pero bukas pa rin si Miller sa anumang offer na ihahatag ng ibang teams, kasabay ng pagtitiyak na nasa wastong kondisyon siya at kaya pa rin niyang makipagsabayan sa mga young rivals sa Pro League. Wala, yun pa rin yung naririnig mo dati na puro chika minute lang eh. Ganun. Wala pa. Wala. Dahil hindi makahanap ng bagong team sa PBA, nagdesisyon si Miller na maglaro muna para sa Siargao Legends sa 4th Delhi Cup sa Marikina City. Para sa PTV Sports, Arian Malyares, Telebisyon ng Bayan. Punta naman tayo sa international sports scene sa basketball. Patuloy ang impresibong performance ng Golden State Warriors sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Sa pangunguna ni star point guard Stephen Curry na pumukol ng game-high 40 points, kabilang na rito ang 8 3-pointers, pinalawag ng Golden State sa 6 matches ang kanilang winning streak sa pamamagitan ng pagdomina sa host Miami Heat 114-97 kanina. Bukod kay Curry, kuminang rin para sa Warriors si shooting guard Klay Thompson na kumamada ng 24 points at 4 rebounds, habang si center Chris Bosh naman ang bumalik at ang gusto sa panig ng Heat sa kanyang team high ng 26 markers at 9 boards.
Nag-aabol ng 2 puntos sa fourth and final period. Naago ng Warriors ang driver's seat sa pamamagitan ng pagbaon ng 14 na magkakasunod na puntos, 2 minutes and 50 seconds remaining. At mula dito ay hindi na nakabalik pa sa laban ang Heat. Dahil sa panalo, lalong umigpit ang kapit ng Warriors sa ibabaw ng Pacific Division standings sa kanilang record na 11 wins and 2 losses. Ang susunod na makakatapat ng Golden State ay ang Orlando Magic bukas. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Ms. Ria Arevalo. Inaasahang masa-sideline ng 6 hanggang 8 linggo si Minnesota Timberwolves shooting guard Kevin Martin. Ito'y matapos na sumailalim siya sa surgery para i-repair ang fractured bone sa kanyang kanang braso. Nagtamo ng injury ang 6'7" dribbler sa matchup kontra New York Knicks noong 1 linggo, kung saan nagawa pa niyang pumukol ng game-high 37 points. Kasalukuyang nag-average si Martin ng 20.4 points per game ngayong season. Sa NBA pa rin, day-to-day ang status ngayon ni Washington Wizards power forward Nene. Ito'y matapos na magtamo siya ng right foot injury sa laban kontra Milwaukee Bucks noong linggo. Sa katunayan, hindi na nakapaglaro si Nene sa matchup kontra Atlanta Hawks kanina at malabo rin siya mag-suit up para sa Wizards sa laban kontra Cleveland Cavaliers bukas. Ang 6'11" Brazilian slotman ay kasalukuyang nag-average ng 10.6 points at 4.7 rebounds ngayong season. Sa football, bagong milestone na naabot ang makulay na career ni Barcelona star forward Leo Messi. Kanina ay umiskor ang 27-year-old Argentine booter sa 38 minute sa 2-0 na panalo ng Barcelona kontra APOEL upang magtala siya ng bagong all-time scoring record na 72 goals sa Champions League. Binura ni Messi ang dating pamantayan na 71 goals na pagmamay-ari ni legendary Spanish striker Raul. At sa tennis, naniniwala si Brazilian tennis great Gustavo Kuerten na malakas na sisimula ni Rafael Nadal ang kampanya sa papasok na season ng ATP Tour. Ito'y kahit pa binagabag ng wrist problem at sumalang sa appendix surgery sa nakalipas na 3 buwan ang third-ranked Spaniard. Ayon kay Kuerten, maaaring sa Australian Open sa Enero ay medyo mag-struggle pa si Nadal. Pero pagpasok ng clay court season ay tiyak na muling magpapamalas umano ng dominance ang 28-year-old smasher. Sa katunayan, 9 na beses nang pinagharian ni Nadal ang clay court Grand Slam event sa French Open, habang 3 beses na nagkampiyon naman dito si Kuerten. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Okay, ano bang konting oras na natitira, i-maximize natin yan. Oo, sa aming pagbabalik. Siyempre, inyong Facebook messages at siyempre, ang inyong paboritong tawag sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansang PTV Sports. Last 2 minutes. Mikidlat. Hindi ka pwedeng mag-burger, Dennis. Huwag na ipilit. Okay, so, diretso tayo. Magpapasan ako kami kasi yung mga suki muna siguro pagbibigyan natin ngayon dahil mga kaibigan. Ang dami nilang messages pero pinaulit-ulit nila. Hanggang 7:30 lang po tayo because bibigyan lang po tayo sa importanteng programa dito po sa ating stasyon. So, Meg, basa muna tayo. Okay, sa Facebook natin, from Michael Lovett, sabi niya, gandang gabi, Pretty Meg at Super Idol Dennis. Di niyo po nasagot yung tanong ko kagabi tungkol sa eligibility ni CJ Perez ng San Sebastian kung pwede sila maglaro sa PBA. At kailan po makakalaro si Dwayne Wade? Kabati po kami dito sa Giginto, Bulacan. Thanks and more power. Diba high school pa lang yan? Papunta Ateneo, si CJ Perez. High school or college? Teka ha, magtanong ulit tayo. Kasi nung tinanong natin si Charlie D, hindi niya matandaan eh. So obviously hindi kanya ito. Okay, sige. Okay. Sige. So, basa mo muna. Kay Michael Ricketts, sabi niya, dapat po kasi 4 na Phil Foreign lang sa isang team para mabigyan ng chance yung mga homegrown talent. Isa pa,
Mahaharap lang mga pure Pinoy. Mahihirap lang. Mahihirapan. Isa pa, mahihirap lang. Mahihirap. Sige, teka. Yung Dwayne Wade, wala pa eh. Kanina talo sila, no? Sa Golden State Warriors. Ayan, okay. Pero sa tingin mo ba na dapat bawasan daw ang foreign players Hindi natin? naman. Kasi mga Noipe rin naman yun. Kaya lang, syempre, komong at karamihan sa kanila ay hindi talaga dito lumaki, hindi dito naglaro. Pero mga Pilipino, so, ang ginawa ng paraan ng PBA na magdilig muna kayo tapos national team. Which is fair enough naman, di ba? Oo. Ayan. Tama ka. May Filipino blood pa rin sila eh. Of course. From Dennis Castellano, sabi niya, Idol Dennis Tukayo. at magandang Tukayo, no? At saka lagi siyang nag-message Magandang gabi po. Sino po ba yung pinakamalaking bayad sa PBA at sa NBA na player? Binabati ko po si Jericho Radok, si Maria Castellano at yung girlfriend niya na sa Canada, si Rebecca. Wow, sweet. Okay. Well, sa PBA, halos pare-pareho na naman James silang Yap, 420, sina diba? James Yap. MC47. Pero, teka ha, hanapin natin Quali. sa Maximum na si Quali. NBA. Yun, maximum din yun. NBA, ang alam ko si Kobe Bryant. Oo, si Kobe, pwede. Sige, alamin natin ha. At, ano yun? Sige. May electric. Meron pa. Caller naman tayo. Sige. Ay, caller. Ay, hindi pala nakaano to. Teka, sandali. Pwede ba tayo mag-caller? Standby? Pwede ba? O, sige, mag-open. Asan na yung, yung sun natin? Ay, lumubog na. Lubat pa din. Okay, ang ating pong globe number, 0916-507-3348. Tawag na, 0916-507-3348. Kaka-open ko pa lang nitong ating line. Okay. Ayun na. Ring agad, Ay, may mic ba tayo? Ayun, teka. Meg, excuse lang, ha? Sige lang. Sandali lang. Okay, sige. Paspasukin natin itong ating first caller for tonight. Hello, Michael. Yes, hello. Magandang gabi po, PTV Sports. Sino po sila? Si Michael Jan Willoughby. Michael. Tama, Michael? Ako, yun sa Facebook. Taga saan si Michael? Giginto, Bulacan po. Giginto, Bulacan. Okay, Michael. Si Michael Lovett. Ito ba yun? Ako. Ang galing mo, Michael, ano may paglilingkod namin sa'yo? Naka-NBA po ba si Macklin? Sino? Si Vernon Macklin po. Vernon Macklin, yung dating import ng Ginebra. Opo. Sa Detroit Pistons. Naglaro si May Vernon. kontrata po ba? Ha? May kontrata po ba doon? Siyempre may kontrata. Before teka, ano sinasabi mo? Ngayon ba? Ngayon? Kung nasa NBA siya ngayon? Ay, hindi. Wala ngayon si Vernon Macklin. Michael, may tanong ka pa? Wala na po. Wala na. Okay, Michael, maraming salamat. Michael, love it. Salamat din po. Love it. Your name, love it. Okay, Caller pa tayo. Sige, caller pa tayo. At mabagal ang pasok. Ayan. Teka, yung salary, hanapin natin, ha? Kung sino yung... yung pinakamalaki ngayong taon. In the meantime, caller muna tayo, Meg. Hello, magandang gabi, PTV Sports. Sino po sila? Si Khalid. Sino? Si Khalid. Khalid. Ng Marawi. Opo. Taga Marawi. Marawi. Opo. Yun. Khalid, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi din po. Yes, Dennis. Yes, sir. Ano ko lang po, anong update sa Alaska? Update sa Alaska. Well, right now, 7-1 sila. Nasa ibabaw. Katabla nila ang San Miguel. Pero sa mga movements, wala pa naman Khalid. Opo. O baka if ever, baka next game nila or in a few games from now, baka okay na. Si pangalan nito, yung kanilang enforcer. Eric Meg naglalaro na. Yan. Hello, Khalid. May lang po ako kay si Coach Tencon. Sino? Si Coach Ten. No, Coach Tim. Anong Coach Tim? Kasi di ba dati Alaska siya? Ano yun? Ngayon sa coach na siya.
Ang masasabi ko lang kay Coach Tencon, ang tinatakbo ng ulong niya ngayon, niya ngayon, ang tinatakbo ngayon ng pagtupad niya, yung focus niya ngayon sa team niya, di ba? Pero ang puso pa rin niya, nasa Alaska pa rin niya. Ganun ba? Yan ang tingin mo, Opo. Opo. Umiinom pa rin ng gatas siguro ng Alaska. Opo, talagang fanatic po ako ng Alaska. Talaga. Okay. Sino favorite player mo sa Alaska? Ay, nako. Julas, nung araw pa. Sino? Si? Julas. Sino? Julas Lastimosa. Jolas! Jojo Lastimosa. Sexy legs. Opo, saan po, sir, si Bong Hawkins po? Bong Hawkins, naglalaro-laro yan sa mga mga Legends game, ganon. Tapos, maganda man tanong yan, ha? Siguro kumusta natin kung nasan si Bong Hawkins, ha? Try natin, ha? Malaman natin. Pwede ka ba, de? Ano yun? Pwede pa ba, de? Sige, dandahan lang, ha? Pabate. Opo. Go. Pwede ka salita naming Muslim? Ha? Pwede ka salita naming Maranao? Sige naman. Pwede naman. Yun, mas maganda nga eh. Assalamualaikum. Sabihin mo yung mga tungan namin sa Marawi. Panindabod magpiyagino ni Mapiyakaguir, Ako yung pamilya kan. Panginta mapiyagino, tanong lang ko lang. Assalamualaikum. Magandang gabi, sir. Okay, magandang gabi sa iyo, Khalid. Kaibigan natin, taga Marawi. Ayun, may isa na tayo. Okay. Tignan mo, saan? Papasayaw ko eh. Ganda ng... Ayan. Sige, San, pagbigyan natin isa. Hello, good evening, PTV Sports. Sino po sila? Larry. Sino? Pahinaan po ng volume ng TV nyo. Ayan. Binababa ni Parekoy ang kanyang volume ng television. Parekoy, good evening! Good evening. Yes. Sino po sila? Si Larry. Santa Rosa. Si Larry. Santa Rosa. Ng Santa Rosa. Larry. Okay, sige. Larry, anong may paglilingkod namin? Sayang si Eloy Pulagrates, hindi nagagamit ng NLEX. Si Paul Lee. Paul Lee Grates. Actually, siya ako yung nabigyan mo dati ng ticket sa laro ng Powerade tsaka ng Global Port. Tagal na nun Ikaw nagbigay ng ticket? Sa Cuneta, oo. Yun. May picture ako sa cellphone mo eh. Talaga? Sige. Oo. At... Oo nga, Larry. Natandaan ko na. Doon sa may parking, nakita tayo, di ba? Wow! Gano'n nakatagal yan? Oo. Siguro, mga 2 years na siguro, o may 1 year. 2 years na. Nakita mo, napaka... Bait nito si Larry, naalala pa niya. Actually, sulit ako sa inyo sa sports radio, dyan sa PTV, dati sa NBA Sports pa, matagal na. Talagang loyal sports fan si Larry. Oo. Okay. Larry, may tanong ka pa? Wala na siguro. Bate, baka meron kang gustong batiin? Mga fans ng SMB. Mga fans ng San Miguel Beer. Sige. Ano message mo? Oo. Supportan natin yung team natin. Ayan. Okay. Salamat. Hi sa pagkina ko. Okay. Sige, Larry. Maraming salamat, ha? Okay. Salamat din. Larry. Okay. Alright. Very good. Okay. Inaabot na tayo ng oras because kailangan natin magbigitan sa ilang mga mahalagang importante na ating program. So, pagbati, Meg! Siyempre, hi sa mga taga The Other Place Restaurant. Nanonood sila ngayon. Of course, The Other Place? Yes, masarap doon. Sobra. Tapos very hospitable ang mga tao doon. Country Spice. Okay. Tsaka sa... Hi, Mr. Richard Bondad. The Other Office.
sa Batangas. Cosmo Culture for my awesome outfit. Mr. Amis ng amazing playground. J. Lucera for hookup watches. Sir Diosel Dusi ng Ever Belena and Bobson Jeans. California View, St. Luke's Medical Center. Dr. MJ Torres ng Zen Institute. Frank and Marcel Graphics. My Jewelry Box and of course Print Couture. Okay, and sa akin naman, belated happy birthday sa aking sister, si Angelica. In advance naman, happy birthday sa aking mami, Mami G, we love you. At belated din kay Bong Mangawang. At ngayon, bukas nga, si Boss Alex Manlangit. At ngayon, sino birthday ngayon? Si Perry. Lightman natin. At syempre, my wife, Kini. I love you. Zian, Zoe, una si Daddy. Kay Ate Joy, Ate Brenda, Mami G, Daddy Dan. Kay Mama Lau, kay Mami Bays. Ayan, sa inyong lahat. Okay mga kaibigan, so hanggang dito lang po ng ating PTV Sports. Until tomorrow, Sports Radio. Kalas na tayo. Bukas, balik na si Snow Badwa. Amoy lutong Macau. Ayan. Pasalubong niya. Okay, so until tomorrow mga kaibigan, ito po ang PTV Sports. Bye-bye.